Magandang gabi, Pilipinas. Iniulat ng militar na nitong Hunyo lamang, sunod-sunod ang naging engkwentro sa pagitan ng militar at ng mga NPA. Naganap ang mga sagupaan sa bayan ng Midsalip at sa mga boundaries malapit sa bayan ng Bayug at Dumingag. Dahil sa kahirapan at hirap sa sitwasyon, lalong-lalo na sa krisis na hatid ng pandemya, marami na ang naisipang magbalik loob sa pamahalaan. Dito sa pandemic na to, di ba, may regular na yung checkpoints, sa mga quarantine na control points. At nakikita natin, wala na silang makain. Wala na silang makukuhang ibang suporta galing sa baba. At sila na ang pupunta at maghahanap ng pagkain. Sa pagpupursigi ng Philippine Army 1st Infantry Tabak Division, maraming baril na ang naisuko sa pamahalaan. Maraming commanders at mga miyembro nito ang sumurrender na rin. Nagkaroon ng pagkakataon na Magandang Gabi Pilipinas na makausap ang dalawa sa sumukong mga miyembro ng NPA. Ang 20 taong gulang na si Rico ay minsang nangarap ng magandang buhay. Anak na magsasaka, siya ay na-recruit ng mga NPA sa pangakong bibigyan umano ito ng magandang buhay. Pumunta sila sa amin, sa bahay namin, tapos may sinasabi sila na pag yung mga kababata dapat sumali sa NPA dahil sila ang may pag-asa na manalo ang NPA. Tapos binigyan kami ng mga ide yung sa atin pag-aaral. Pagtatapat ni Rico, nahirapan siya sa sitwasyon sa pinagtataguang kampo ng kilusang NPA dahil sa wala umanong makain at halos walang pahinga. Sa kanyang ilang buwang pagbibitbit ng armas, ayon sa kanya ay di matatawaran ang pananabik niya sa kanyang pamilya. Dahil sa kagustuhang masiguro ang kaligtasan, sumangguni si Rico sa mga sundalo na naging dahilan upang mapayapa na itong namuhay sa tulong ng programa ng gobyerno para sa mga nagbalik loob sa pamahalaan. Isa rin sa mga nalinlang para makasapi sa NPA ay ang binatang si Mark. Inalok umano siya ng libreng pagpapaaral sa kolehiyo. Sa kagustuhang matupad ang mga pangarap, tinanggap niya ang alok na ito. Sa kanyang pag-aaral, nagulat na lamang umano si Mark nang pilit siyang pinapaorganisa ng mga rally laban sa gobyerno. Nung nirecruit ako noon, wala namang sinabi na, ito yung gagawin mo magkatapos ng kuwan. Wala talaga sinabi. Sinabi lang sa akin, sige, mag-aral ka, libre. Walang sinabi na may kapalit. Then, nung natapos ko ng first year college, yun na, pinatawag ko doon. Ito na yung may return service na. Sa maraming pagkakataon, pinapaakyat siya sa bundok at pinapadala ng mga files at pera ng kilusan. Dito na nagdesisyon si Mark na magbitiw sa napasukang kilusan at kaagad itong dumulog sa mga tropa ng pamahalaan. Ayon kay General Ponyo, unti-unti nang nabuwag ang suporta ng masa sa mga NPA dahilan sa maraming iligal na gawain ito at pagpapahirap sa mga sibilyan sa mga liblib na lugar, kasama na ang kawalan ng maayos na direksyon ng komunistang organisasyon sa lalawigan. Isang analysis namin, hindi na tagad dyan yung NPA. Mga dayo na. Kaya pag nakita nung lokal, siyempre, ito, tanggapin natin, realidad ito. Pag tagad dyan, pinsan mo, ayaw mong ituro di ba? Ganon. Pero ito, hindi na taga dito. Kaya turo ng turo. Once na nag-surrender sila, nandyan na yung assistance coming from the government. Yung yung livelihood program, yung pambahay, pampabahay. Ang daming programa ng ating pamahalaan ngayon na hindi nila nakikita. Magandang Gabi, Pilipinas.